O Diyos, at Ama namin na nagbigay sa amin ng pagkakataon naman muli na mapatuloy ang pagturo ng iyong mga revelations tungkol sa mga hayop sa Revelation at ang kanilang mga kahulugan, ang kanilang representation. Kinakailangan namin ang tulong mo at ang sa banal na Espiritu upang na itong mga pag-aralan namin ngayong gabi ay makakatulong sa lahat sa amin, lalo na ang mga nangangaral ng iyong salita. All teachers, Bible teachers and pastors, evangelists and missionaries, ay ito makatulong sa amin para na ang aming perception at ang aming doctrinal bearing ay hindi maglihis sa na plano mo na dapat namin malaman at maituro. So this evening, we are again grateful for this privilege, and may we feel the power of the Holy Spirit and His presence with us, because we ask this in Jesus' name, who is now sitting as our advocate and mediator, and also with the Holy Spirit indwelling in us. Amen. Ngayon ko lang na pansin talaga na ito palang mga hayop na nakita ni John sa kanyang vision sa Revelation. Malaking tulong pala ito sila para malaman natin ang chronology ng mga events sa redemption program ng Panginoon mula pa sa Garden ng Eden o mula pa nga sa langit, nagpagkahulog ng mga anghel hanggang matapos ang redemption program na ang ligtas ay dadalhin na sa new heaven and new earth at ang mga hindi ligtas ay natatapon na sa lake of fire. At sa ating napag-aralan, we are now on our third question. At ang question na atin sinasagot dito, na simulaan natin kagabi, ay ang mga hayop ba? Ang mga hayop sa Revelation, are they literal na ganyan talaga ang kanilang itsura? Or are they representations of events, persons, and truths? At ang atin sagot niyan ay hindi yan literal. So ang suggestion natin ay huwag na natin pahirapan sarili natin na i-portray ito sila the way i-drawing natin, kaya i-photograph natin. I suggested that we just memorize the features, ang features nila at ang kahulugan ng kanilang appearance at ang mga parte ng kanilang katawan, because yun ang mahalaga. So, itong unang beast na nakita natin ay yung beast na may 7 ulo, 10 sungay, walang kruna. 3 ito sila sa ating daanan dito, sa ating pag-aaral. There are 3 of them that have the same features. 3 sila ay may 7 ulo, 10 sungay. Ang isa wala crown. Ang isa may 10 crown. Ang isa naman ay may 7 crown. So para na hindi natin madali makalimutan, atin lang tingnan, pag wala crown, yan po ay empire. At ito yung ating pinag-aralan. 7 ka-empire nga nag-alipin o naglaban sa programa ng Diyos at lumalaban sa Israel. Kaya itong 7 ay talagang kalaban nila nito ay ang Diyos at ang nasyon ng Israel. Na pag-aralan na natin yung unang 5, and that is yung Babylon. Actually kasi dito we are now looking at sa kay John, but hindi kasali dito ang Roman Empire, ay hindi ito. Pang-anim ito ni John, pang-anim ito ng lahat na empire sa Revelation.
But this is only the fourth. Wala ito, hindi ito. Hindi nasali sa vision ni Nebuchadnezzar. Ang problema natin dito kasi, halos lahat ng mga commentaries ay nag-i-insist na itong Roman Empire ay kasali sa vision ni Nebuchadnezzar. Pero kung sa katagal ng ating pag-aral nito, ay hindi talaga ito pwede na ang Roman Empire ihalo doon kasi ang Roman Empire hindi kasali sa programa ng Diyos sa Hudyo. So, hindi, wag natin ilagay ang Roman Empire sa vision ni Nebuchadnezzar. Ang gawin natin ay ilalagay natin siya sa karapat-dapat niyang lagyan. At yan ay sa Revelation. At itong Roman Empire, totoo. Ito yung kasabay ng church. So, ang Roman Empire ay church age. At sa mga dispensational commentaries, when you talk about the church age, that is unknown in the Old Testament. Hindi yan talaga na pakita sa kahit kanino na Old Testament prophet. At we have talked about that last night, na si San Pablo mismo, none of the Old Testament prophets ever knew. Nga sa ngayon ay sabi niya, na-reveal sa mga apostles at saka sa mga prophets ng New Testament. Okay, so we are now on the Sixth Empire at nasabi natin na ang lahat na empires na ito ay may nakasakay na na religion. At sa ating pag-aral ngayon gabi ay atin simulaan na ang sabi ni John, this is in Revelation 17, there are 7 mountains. There are 7 mountains. Yan ay empires yan, ay hindi literal na mountain yan. There are 7 empires and there are 7 kings. There are 7 dictators or 7 emperors. At sabi niya, 5 are fallen. Ano yung fallen? Wala na. Wala ng Egypt, wala ng Assyria, wala ng Babylon, wala ng Persia, wala ng Greece. 5, sabi doon ni John the Beloved. 5 are fallen sa 7 mountain na ito at 7 mga emperors. Okay, so ang sabi doon, 1 is. Kaya ang Roman Empire, yung pang-anim. Ang 5, wala na. Ang Roman Empire ay is. Empire yan sa panahon ni John. Meaning na ang 5 na yun ay naubos na yun sila sa Old Testament times. Itong 6 na empire ay sa New Testament na ito. So 1 is, sabi ni John. So hindi na-include ito sa vision ni Nebuchadnezzar, ngunit ito ay ang pinakamalaki sa buong 6 na yon. Ito siyang pinakamalaki up to that time. Ang nakasakay dito, totoo na ang Roman Catholic Church na hanggang sa ngayon, ang kanyang headquarters ay sa Vatican. At ang nagre-represent ito siya, nakasakay ito siya sa empire ng Roman Empire. Yung babae na ito nga nakasakay is still the harlot na pinag-usapan natin na lahat na empire mula sa Egypt may nakasakay na babae. Ang babae na nakasakay ay representation, nagre-represent ng reliyon ng empire. Sana hindi natin makalimutan yan. Reliyon na idolatros ng Egypt, harlot din yon. Ang kanyang ID sa Revelation na pinakita sa kay John ay the harlot church o religion. Idolatros religion ng Egypt. Pagkatapos ng lumabas yung Assyrian Empire,
Ang nakasakay doon ay also the Assyrian religion, na yan ay idolatry din. Idolatrous din. Tapos, sinundan ng reliyon ng Babylon, nakasakay sa Babylonian Empire. At dahil dyan, ay tinawag na rin. Actually, doon ang galing yung Babylon the Great. So, sa ngayon, to make things easier for us to understand at follow, basta Babylon the Great, the mother of harlots, iyan ang nagre-representa sa lahat na imperial church mula sa Egypt, Assyria, Babylon, Persia, at saka sa Greece. At napag-aralan natin yan kagabi, na ang reliyon na nakasakay sa Grecian Empire is Hellenism, and that is very polytheistic. Yan ang panglima. Now ngayon, ang isa ay one is, at ito yung nadatnan ni ito yung time ni John. Okay? So, tawag pa rin sa kanya is mother of this idolatrous Christendom. Totoo naman yan eh. So, wala tayo argument dyan na ang Roman Empire ay nakasakay talaga ang Roman Catholic Church. Sa ngayon nga eh, wala na nga yung Roman Empire, pero itong Roman Catholic Church malakas pa rin hanggang sa ngayon. Pero wala na imperial backing. There is no more. At saka yung RCC, wala naman yan siya ng gobyerno na sarili. May sarili sila na city, and that is yung Vatican City. Kanila yan. Parang binigay na yan sa kanila, headquarters. Pero that is not the genuine Christianity. Yan ay idolatrous Christendom. Ito ay nalaktawan. This is skipped in Daniel because prophecies in the book of Daniel were for Israel only. The church and this Roman Empire and the Roman Empire are not included. So, nang nagdating na tayo sa Roman Empire nga nakita ni John, saka pa natin nakita itong empire nga pang-anim. Hindi ito napakita doon sa sa Old Testament. At may rason yan. Ito, konting rason naman nalagay dito. So the church and the Roman Empire are not included. The church, the spiritual body of Christ, was not yet revealed to any OT prophets according to Apostle Paul. Kasi sabi ni San Pablo, which in other ages was not known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So, ang Roman Empire is especially the empire na nadatnan ng ating Panginoong Kristo. When Christ was born, when He was conceived, ay Roman Empire na. It was still the Roman Empire na doon si Jesus Christ na crucify. And it was still the Roman Empire na siya ay nag-akyat na sa langit to become our mediator. And sometime in 600 to 700 AD, ang Roman Empire ay nag-collapse na, no more. Ang natira na lang na parte ay yung sa east, and that is Turkey and the Arab nga mga countries doon na nagpatuloy niyan. Okay. So, that means nga wag natin ipilit ang Roman Empire nga bahagi ng Daniel vision, because if you do, magkaroon ka ng confusion. Karoon talaga ng confusion. Bakit? Ano ang gawin mo ngayon na pang-pito na empire? Kaya napalabas mo na yung pang-anim. So napilitan ngayon ang mga commentators, hasta tayo dyan, nakasali pa rin tayo dyan for many, many years. It's only in this past maybe about 25 years na hindi na tayo nagsusunod ng ganyan na interpretation. We are not reviving the Roman Empire kasi there is no basis for reviving the Roman Empire. Wala na yun revive mo pa. Bakit? Wala na ba ng empire na susunod?
Now, the reason why they want to revive the Roman Empire is because they already mentioned that the empire was seen in Daniel. Okay, so I hope na yan ay naklaruan na natin. I find it very difficult to explain even to our own people na wag natin ipilit na ang Roman Empire nakita ni Daniel, because Paul will be telling a lie and it will be violating God's purpose for Israel, because the Roman Empire and the church has not been included in God's program for Israel. This is a new dispensation where Israel is not a part of, kaya na-set aside sila, although a Jew can still become part of this of the church age. Pero ang nation hindi. The whole nation of Israel is not adopted by the church. Ang church ay adopted ni Jesus Christ, but not but the church has no right to adopt anybody else. Yung membro ng church talaga are those that are saved by the gospel of Christ sa panahon lang ng church age. At ito ay makita natin sa Now, the next empire comes in. Ang pangpito na to. Let me remind you that we are still in the same question. Are the animals real? No. Okay. We are now going to the last, ito ng last na empire sa ito yung beast na may 7 heads, 10 horns, no crowns. Ito na yung katapusan. This is the 7th empire in Revelation. Ngunit, ito ay yung 4th empire sa Daniel. Kahit nga sa vision ni John ay talagang maingat din na nalagay sa Revelation na itong 4th empire na this is the tribulation empire. So ang 7th empire ni John is the 4th empire of Daniel. And that is, ang sabi ni John, one is, and that is the Roman Empire, the other is not yet come. Ano yung the other is not yet come? Diyan sa Revelation 17. Ang the other is not yet come is the tribulation empire. Hanggang ngayon nga, hindi pa nakarating yun Patay na si John ang empire na ito ay hindi pa nakarating. Why? This empire will come in only after the church is raptured. So this will be the tribulation empire. Ang tawag nito ay the 70th week of Daniel or the 70th week of Israel. The last 7 years of God's program for Israel na bahagi ito ng Old Testament. So that's another idea na pag-aralan natin while we had been studying this, that the 7 years tribulation period is Old Testament. Old Testament yan. Kasi ang 69, Old Testament. Ang 70th week, Old Testament pa rin yan. Kaya lang, siningit lang at nilagay ang church in between the 69 and the 70. Para na makita talaga natin na ang Old Testament did not end with the coming in of the church. It only was suspended. Pagkatapos, there is another 7 years, and that is the 70th week or the tribulation period. Ang panahon na yon ay babalik yung Mosaic religion. Kaya during the 7 years, ay ang sacrificial system na sinusunod ni Moses ay payagan ni Antikristo na ipatuloy ng mga Israelites, mga Jewish, doon sa Jerusalem for 3.5 years. Okay, so hindi pa nakarating ito. This will be the tribulation empire. Kung ang Roman Empire was the largest and the biggest from 1 to 6, this is even bigger than the Roman Empire. This will be under the Antichrist, the false prophet, and the dragon. At bantayan natin, dahil ang nakasakay dito ay hindi na Roman Catholics. Hindi na yan Roman Catholicism. Kasi nabanggit na natin dito, the Roman Catholic is only one of the 3 major
religions of the world na nagdami na, nalampasan na ng nalampasan na ng Muslim at Islam ang kadami ng Roman Catholics. They do not have the imperial backing and the power anymore. Ganon din yan ang Hindu at saka yung Buddhism. Marami na rin yan sila. Kaya I will not be apologetic. I will not apologize for saying, and even probably saying, that the rider of the one world religion during the time of the Antichrist could very well be Islam. Ang reliyon ng Arabs. It could be. And it's even possible that the Antichrist could be an Arab. Nagkaibigan sila ng Israel. Kaya nga ngayon, tingnan nyo, ang Abraham Accord, that's already the beginning of the friendship that Israel is going to forge with the Arab world. At sa ngayon ay napoportray ng mundo na galit ang lahat ng mga Arabo na mga country sa Israel. If you look at the development in Israel, around Israel, ay dumadami na ngayon ang mga nasyon naggusto magpakipagkaibigan sa Israel. And sa regathering ng Israel, there is a possibility talaga na ang buong mundo at ang Israel ay makipagkaibigan under the Antichrist. That is why they can have a one world covenant of peace and prosperity with Israel. Ang buong mundo with Israel. That is how it looks sa Revelation 6 at saka sa Revelation 13. Okay, so ang rider niyan is, do not expect the Roman Catholic Church to ride again on this Islamic. It may become a part of it, kasi buong mundo ang lahat na maiwan sa rapture ay talaga magkakaisa yan sila. But ano ang banner nga dalhin nila? What flag are they going to carry, for example, at Armageddon? Anong reliyon ang lalaban sa kay Kristo sa Armageddon? At ano na gobyerno? Hindi ba? Ang Tribulation Empire. Okay, so with that, we end our pito ka empires. Now we go to the second beast. Ang una nga beast, 7 heads, 10 horns, tapos no crown. Ito naman ay the beast with 7 heads, 10 horns, and 7 crowns. Okay? Ito yung the beast which was. Yan ang sa Revelation 17:8. Ito na yung beast na which was. So from the time of his fall from heaven, he was already against Christ. Yan ang picture dito. Kaya sinabi ko kanina na mahalaga itong mga beasts because binibigyan tayo ng Panginoon dito ng idea sa nagkaraan nitong mga beast para na magiging klaro ang programa niya sa redemption. Now, ito naman na beast ay sabi dito, mayroon ito siyang pinanggalingan. Hindi lang siya lumitaw na bago. Samantalang ang empire ay lumitaw ang una sa Egypt na. And that is about 3,500 years ago pa. Pero itong beast ito na may 10 horns at 7 crowns ay doon pa galing sa langit ito. So he came from the fall. He fell from heaven. He was already against Christ and is not, nakalagay dito, at nawala. He was already in existence in the past, almost kasama, sabagay, una sa tao kasi una nilikhaan ng Panginoon ang mga anghel Pagkatapos dito, sabi niya, nawala. Kailan ito siya nawala? 1,000 years nawala ito siya.
Hanggang ngayon, hindi pa nawala yung ano na yan, ang fallen angels. They're still very active. So lahat yan sila ay may may past. But a time will come that this beast will not be seen anywhere in the world or in heaven. Talagang itaguin yan siya sa bottomless pit. So when he will be imprisoned in the bottomless pit, sa Revelation 20:3, that is after Armageddon. Kung naalaala ninyo, after Armageddon, ginhuli yung Antichrist at ang false prophet. Hinuli ni Kristo at immediately gin-translate in the twinkling of an eye, immortalized, at nilagay sa impyerno kaagad. Nabanggit nga natin na hindi na yan sila, yun ang dalawang tao na ang kaluluwa nila at espiritu ay hindi na idaan sa place of torment. Diniritso na sa lake of fire kasi gin-resurrect na sila kaagad or immortalized. So, dalawa sila doon. But the rest of the angels, after Armageddon, ay hinuli muna ng Panginoon at nilagay sa bottomless pit. So, when they were in the bottomless pit for 1,000 years, itong beast na ito, ang dragon, ay wala. Wala na siya. So, he was, andoon, pagkatapos nawala for 1,000 years, and then, after 1,000 years, pinalabas, at saka sa Revelation 20:10 or 11, ay nagkaroon ng Gog and Magog na giyera. And then, he goes to perdition. So, he will come out after 1,000 years and goes to perdition. Ang sabi sa Revelation 17:11, he comes out. So, 5 are fallen sa empire. 1 is, and the other is not yet come. O sa mga beast naman, ito, siya ay iba. Dahil may 7 crowns siya. Ang empire, wala crown. Okay. So, that is the second beast. This interpretation ating ginagawa ay gusto ko kayo sabihan, this is a very minority view of this verse. I must admit, hanggang sa ngayon, ay siguro mga 20 na ka-commentators na mga atin favorite. We are recommending all of these commentators. And yet, ang kanilang interpretation nito ay hindi ganito. Si Satanas na rin daw ang Abaddon. Abaddon daw is also Satan. So hindi nila ito masyadong klaro na napaliwanag. So do not expect that when you read the commentators that we have, that we always recommend, that this is the way they will interpret it. Kaya lang, bigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na dahil ito ay hindi klaro, na kung maaari, iklaruin sa atin ng Panginoon. And this is how the Lord has helped us. Ito na yung programa ng Diyos sa kay Satanas. Okay, so ito yung chart. Ay ginawa natin ito siguro 1999 pa. Ito nga chart. But this chart is going to give us a view. Okay, the beast that was, ito yun siya. The dragon. The dragon. Ang problema kasi ng mga commentators ngayon ay ang beast na ito, kanilang ginagawa nga antikristo ito. Pag i-antichrist mo ito, wala ka ng period nito, hindi mo ito maperiyodan. Kasi ang antichrist hindi nagdaan sa bottomless pit. At hindi tinapon ang Antikristo after 1,000 years. Samantalang ito tinapon after 1,000 years. So it cannot be. The beast that was and is not and shall ascend out of the bottomless pit and go to perdition. Wala nang ibang beast na mag-eksakto dito kung hindi itong dragon.
Ah, okay. Nilagyan ko yan dyan. Sa taas, tingnan nyo muna sa taas. Kay may fall of Lucifer and rebel angels from heaven. Yan ay sa Isaiah 14 at Ezekiel 28. So dito, yung blue na arrow from here ay bumagsak. Yan si Satanas. Okay, so that is the dragon. Ayan siya, oh. Ang pag-portray natin sa kanya ay hindi angel of light. Oh. Talagang kalaban yon. The beast that was. Oh. Galing pa siya sa langit, bumaba, andoon na siya sa Garden ng Eden, andoon na siya sa panahon ni Cain, at pinalaki niya ang tribo ni Cain, to the point na ang lahat na sons of God, kagang daughters ni Cain, ay nagmixkla. And then the flood came because of the marriages, naging destroy nito ni Satanas, ng lahat ng mga lahi na makadiyos ay nangasawa halos lahat ng lahi na ungodly. And that is the daughters of man. The daughters of man and the sons of God. Ang sons of God are the believers and the daughters of man are the unbelievers. 4 lang sa panahon ni Noe, 4 lang ang godly woman na nakaasawa ng godly man, Noah and his wife. And then Shem and his wife, Japheth and his wife, and Ham and his wife. 8 lang. Kaya inubos ng Panginoon. And then after a while, Satan again became the power behind the Egyptian empire. So the beast that was in Egypt, the power that was in the Egyptian Pharaoh. Alam nyo naman kung anong ginawa ni Pharaoh. Kamuntik niya na mapatay at maubos ang Israel doon. And that is really what these beasts are telling us. That this beast na ito, ang pangalawa na beast na ito, ang una nga beast na empire, ganun din. They are teaming up in tandem. Ang kanilang kalaban nito, ang programa ng Panginoon sa Israel. Because Israel, alam ni Satanas, will be the nation from which the Messiah is going to come. Kaya sinundan ni Satanas doon ang Israel sa Egypt for 430 years. Kamuntik na nga patayin ang lahat ng mga lalaki doon. Kaya lang, natulungan na rin ng Panginoon. Okay, so the first presence nga naramdaman natin na talagang tinulungan na empire ni Satanas, ni Dragon, ay ang Egypt. And then, ang Assyria. Many years later, sa Assyria, ay ang northern kingdom ng Israel ay gincapture ng Assyria, and the power of the Assyrian Empire nga muntik na rin nila ubusin ang Israel ay hindi na rin nila nakaya because of the providence of God. So the Assyrian Empire, ang Egyptian is 400 years approximately. The Assyrian Empire was only 100 years. And then ang Assyria, tinalo ng Babylon. At doon na sila ni Daniel, sila Shadrach, Meshach at Abednego, sinusundan pa rin itong dragon na ito doon sa Babylon. So, the beast that was in heaven and was in Egypt and was in Assyria and was in Babylon, ang target niya talaga ay ang Hudyo, walain sa mundo. O nakaya niya ba? Hindi. Okay, so Babylon fell again. Medo-Persia ngayon. Actually, ang Babylon, 2 hari lang eh. Si Nebuchadnezzar lang at saka Belshazzar na anak niya. Gin-take over ni Darius the Great. Ito yung Medes. Buhay pa si Daniel dyan. Andyan pa rin si Daniel. So while God was with Daniel and Israel sa Persia, nawala kaya yung Diyos sa Persia? Yan ang panahon ni Esther. Nga kamuntik na ni Haman na patay ang lahat ng mga Hudyo, pero talo pa rin siya. So ito, mahalaga ito ng mga pag-aaral dahil dito natin nakita kung ano ang conflict between
the devil and Israel, and between the devil and Christ, and between the devil and the church. Conflict pa nga yan hanggang sa millennium eh. Okay. So was the dragon, itong beast na may 10 sungay, pagkatapos 7 crowns, 7 crown. Okay. Andoon ba sa Persia? Yes. Okay. Then, nang natalo ng Greece ang Persia, when Persia was defeated by the Greeks, the dragon was still with the Greeks. Doon pa rin siya ulit. Masipag itong dragon na ito kung ano ang empire, andyan siya sa likod ng ungodly, kag-wicked na empire yan. Okay, so hindi pa rin siya nagsuko. And then naglabas ang Roman Empire. Doon na si Jesus pinanganak. Anong ginawa ni Satanas doon? Si Herod, muntik niya na papatay si Jesus. Mabuti naman na ang Panginoon ay hindi pumayag, pinalipat muna si Jesus at pina-evacuate muna doon sa Egypt until Herod the Great died. Tapos ang anak niya ay nagpalit, sobra pa. Ang kabangis. Kaya hindi na nagbalik sila ni Joseph sa Jerusalem. They went another way, went back to Nazareth. Andoon naman siya naglaki. Sa panahon pa rin ng Roman Empire, nagtigil ba itong dragon sa Roman Empire? Siya rin ang nagpapako. The Roman Empire was the empire that nailed Jesus Christ at Calvary. So kamuntik na rin. Pagkatapos, dito, ginbuild ng Panginoon ang church. Kaya sa ngayon, medyo protektado na ng Panginoon ang church age. Kasi na-restrain ngayon. Na-restrain ang kapangyarihan ni Satanas when the Holy Spirit came on the day of Pentecost at nag-indwell sa mga Christians. Kaya ngayon, nagbaba ang kapangyarihan. If there is any period in human history na si Satan at ang mga fallen angels ay halos kunti na lang ang kanilang kapangyarihan, ay sa panahon ng church age. Kaya ito na ang nakita natin dito. Even if the Roman Empire has already ngayon, ang patuloy naman ni Satanas na ginagamit, itong mga kulto at ibang mga reliyon ngayon. Yun ang kanyang tinataya nga lumaban sa Christianity. Kaya Christianity is a teaching religion, it is a doctrinal religion, and therefore, nag-shift ang kalaban. Ang kalaban, ginawa niya ngayon ay hindi niya na pinapakita ang kapangyarihan niya nga patay ng mga Christians because he cannot do that. Although there were many martyrs, malaki ang power ng Holy Spirit ngayon, greater is He that is in us than he that is in the world. Ngunit, hindi yan mag-surrender. Kasi pagkatapos ng rapture, alisin ang church at alisin na rin ang ministry ng Holy Spirit na indwelling, ito na ngayon, lalakas ulit si Satanas. Dito, ilabas ni Satanas ang kanyang kapangyarihan dito sa Antichrist na ito. 3 sila ni Antikristo at ang false prophet. But sa verse na ito ay nagsasabi, and is not, and is not, nawala siya rito. Mawala dito itong Antichrist, ang ang dragon. Ang arrow mawala kasi ilagay siya sa bottomless pit. Kaya is not, is in the bottomless pit. Pagkatapos, then he comes out. Ayan nag-come out siya he comes out after 1,000 years. Lumabas naman siya ulit. Pagkatapos, naglaban sa Gog and Magog. Ayan ang Gog and Magog. Labas siya doon. At saka, itapon na siya doon ng Ama.
Ama ang magtapon sa kanya dito sa lake of fire. Hindi si Jesus Christ. Ang lahat na tao sa Great White Throne, si Jesus ang magtapon sa impyerno. Ang magpatay, ang magtapon sa dalawang sa false prophet at si Antikristo, ang magtapon sa kanila ay si Jesus Christ sa lake of fire. But itong lahat ng mga demonyo na ito dito, sama na si Abaddon at ang kanyang mga anghel, ang magtapon sa kanila, sabi sa Revelation 20, ay ang nagpadala ng apoy galing sa langit. Evidently, it's the Holy Spirit and God the Father. Sila yung magtapon sa kanya dito. Okay, so kita mo, ang klaro talaga kung madiscovery natin yan ang paraan na yan. At if you want to study this further, pwede ninyo ito mapag-aralan. But mayroon tayong libro nito. We still have a few copies of Daniel and Revelation. At dahil hindi naman natin malagay sa bookstore, kasi kung ilagay natin sa bookstore, ipataas nila yung presyo. Kasi siyempre gusto nila magkaroon pa sila ng tubo. So a book like ours, kung ilagay mo yan, mga 200 pages yan, Daniel at Revelation. Magkaroon na yan ng price nga 300 or even more, basta ganoon karami. Sa atin dito, we are only selling it at the cost, ang production at saka storage. It's only 100 per copy. Sa mga pastors nga, 50 na lang ang atin binibigay if they are going to use it for Christian education. I think we still have about maybe 300 copies. So kung gusto ninyo na mapag-aralan ito ng klaro talaga, in detail, get a copy of the book. You can reserve it. Kasi sa price na yan, kung bayaran pa namin yung LBC kung magpahatid sa inyo, ay unless you pay for the siguro mga 35 pesos man lang yan ang isang libro papunta sa anywhere in the Philippines. Kung ipadala natin LBC. Okay? I think that's enough sa ngayon. At medyo mahaba-haba pa ito because may mga pag-usapan pa na yun. Tingnan natin kung anong sunod. Okay, ito na nga And the beast that was and is not, even he is the eighth. Diyan tayo ngayon. Kasi may 8 pa yan siya. He is the 8. We will study that tomorrow. Let's pray. Our Father, we thank Thee for the guidance that You have given us in interpreting this passage, which probably is the most difficult and the most misunderstood passage in Revelation. Marami yan sila dyan, na mga passages, and this is perhaps one of the most difficult. We thank Thee because You have solved this for us many years ago in our study of this passage. So thank You for this. In the name of our Lord Jesus Christ, who intercedes for us, and also with the Holy Spirit indwelling us, we pray. Amen. Let us sing our closing song.
Welcome to our Friday quiz. You're welcome to participate in our quiz. The winners will be announced in our Sunday's worship service, so please be sure to watch it on Facebook or YouTube. We'll begin our quiz shortly. Round 1. For this round, we have 4 questions. A timer of 1 minute is set for each questions. If you are ready, let's begin with question number 1. When is the elect saved or born again according to Hyper-Calvinism? Before faith in Christ or after? When is the elect saved or born again according to Hyper-Calvinism? Before faith in Christ or after? Timer starts now. 1 minute left. Thirty seconds remaining. Last 10 seconds. Time's up. What is I in Hyper-Calvinism? Who can resist the grace of God? What is I in Hyper-Calvinism? Who can resist the grace of God? Timer starts now. 1 minute left. Thirty seconds remaining. Last 10 seconds. Time's up. Will innocents alive at the rapture be raptured also? Will innocents alive at the rapture be raptured also? Timer starts now. 1 minute left. Thirty seconds remaining. Last 10 seconds. Time's up. Timer starts now. 1 minute left.
30 seconds remaining. Last 10 seconds. Time's up. Round 2. For this round, we have only one question. A timer of 3 minutes is set for this question. If you are ready, let's begin. Timer starts now. Two minutes left. One minute left. Thirty seconds remaining. Last 10 seconds. Time's up. Round 1. For this round.
Timer starts now. Two minutes left. One minute left. Thirty seconds remaining. Last 10 seconds. Time's up. That's it. Thanks for your participation. See you on our worship services this Sunday. Goodbye.